alas 8 pa ng gabi po sila ng kontak. Tapos yun nga, sinabi nila na wala na daw kaming bahay, na doon na daw sila nakatira sa evacuation. Sabi ko, huwag kayong mag-alala kung masira yung bahay natin, magpasalamat na lang kayo, at least buhay kayo. Sabi ko gano'n sa kanila. O, ano naman sabi ko nangyari sa inyo, nakakain na rin ba kayo? Ano sabi nila, kahit pa paano daw, meron yun nga, saging na daw ang kinakain nila doon. Tumawag ako sa pinsan ko sa Burias, ang nakausap ko lolo ko. Ang sabi niya, Marikris, wala ng bahay. Tumawag na ako kasi sabi ko, okay lang yun, basta buhay kayo. Pero ang kinakikip ng dibdib ko, yung tinanong ko kung kumain, ang sabi niya, kumain siya pero kalamansi. Sabi ko, ano sura mo? Sabi niya, kalamansi. Kaya ako kakain ng gulay ang ulam ko, parang ang sakit dito. Ang lola ko ayaw kumain kasi lugaw. Nagsasawa kasi puro kami lugaw. Sinabihan ng tita ko magsaing kahit konti. Ang sabi ng pinsan ko, Mama Sining, ang hirap ng buhay dito. Buti kung hindi nagbagyo. Kung isasain ko yung bigas na nandito, wala kami kakainin bukas. Di, lalong sumakit yung kalooban ko doon. Tumatakbo, inaglilipad po siya ng hangin, gulong-gulong po siya sa kalsada. Pagtayo na po sakto na pamilya, tumawa po ito sa kanya. Talaga sabi ko pa nga po sa asawa, Mrs. I love you, anak I love you, Papa Guling I love you. Hindi na po kasi kaya, yung tinataguan po namin, pag bumagsak po yung padot, sunod na po yung process. Sabi ko patay, sige, lang tayo. Hawak-hawak lang tayo, huwag tayong bibigyan. Para pag makuha tayo, sama-sama tayo. Pag-asa na lang talaga, prayer. Nung sinabi ni sister na isulat mo, umiyak ako noon kasi hindi ko ini-expect na bibigyan ako ng pera ang padala. Sobrang blessing talaga. Nagpapasalamat din nga ako kahit papaano may mga taong tumutulong sa mga taong nangangailangan ng tulong, at sana hindi rin sila magsasawang tumulong sa mga taong panghihingi ng tulong. Salamat talaga sa tulong sa kanila.